Ang puso ng batang babae ay may isang karayom. Ang buhay ay malapit ng magwakas. Agad na ibinigay ng binata ang kanyang lakas sa batang babae. Ang lakas ng binata, ito ay nagpagalaw sa lupa. Ano ang nangyayari? Ang puso ng bata ay unti-unting bumalik sa normal. Nakita na ang lakas ay nagprotekta sa puso ng batang babae. Ang binata ay nagsimula ng proseso ng paggamot. Ang banal na kapangyarihan. Ang mga mata na kulay ginto, bumukas. Kontrolin ang katawan, tumayo. Ang mga paa at kamay ay gumaling. Ang mga mata ay gumaling. Ang katawan ay gumaling. Tumayo. Tumayo. Ang mga palatandaan ng buhay ng batang ito ay naging matatag na. Ito ay, paano ito nangyari? Ang lalaki ay isang tagapagbantay lamang. Ngunit siya ay hindi sinasadyang napunta sa langit. Ako ay umasa sa karanasan bilang isang tagapagbantay. Nagmungkahi ng plano para sa emperador, upang malutas ang problema ng mga Diyos ng hayop na gumagala sa paligid. Pagkatapos, itinaas ng emperador ang ranggo ng binata. Binigay ko ito sa iyo. Ang posisyon ng tagapagbantay ng daigdig. Pamamahala, isang lugar sa malawak na kalawakan. Ibigay ko sa iyo, ang banal na gintong mata, na nagbabantay sa lupain na ito, na kayang kontrolin, ang isang teritoryo. Hintayin mong magkaroon ka ng natatanging tagumpay. Ako, ay magbibigay pa ng gantimpala. Hindi, ako. Ako ay naging isang Diyos na tagapagtanggol. Mga banal na gintong mata. Totoo ba o peke? Ang aking mga mata ay tunay na nagbago. Pagkatapos, habang papunta sa trabaho, bigla kong nakilala ang magandang babaeng CEO. Siya ay naakit sa katawan ng babaeng CEO. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, isang truck na may bilis na 180 kilometers per hour biglang sumalpok sa babaeng CEO. Narinig niya ang malakas na sigaw ng babae. Ang binata ay agad na lumitaw. Umatras. May multo, may demonyo. Hoy, may problema ka ba? Ikaw. Kung wala naman, aalis na ako. Ah, tama. Tawagan mo ang pulis. Sinadya niya iyon. Ah, sandali. Nakita mo ang lakas ng binata. Ang babaeng CEO ay napansin siya. Inanyayahan niya ang binata na magtrabaho para sa kanya. $35,000 sa isang buwan ang sweldo. Narinig ng binata ang halaga. Agad siyang pumayag. Pagkatapos, pumunta sila sa ospital. Ang pamangkin ng babaeng CEO ay may sakit. Nang sila ay dumating, sinabi ng doktor na ang bata ay nakalunok ng karayom. At huli na para magbigay ng tulong medikal. Ang karayom ay pumasok na sa katawan. Tuloy itong gumagalaw sa loob ng katawan. Hindi matukoy ang posisyon nito. Kasabay nito, may tendensya itong gumalaw patungo sa utak. Maaaring magtapos ito sa kamatayan. Ang mahirap na kasong ito, ang pinakamahusay na doktor, ay wala na ring magagawa. Sinabihan niya ang mga kamag-anak na maghanda para sa libing. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ng binata na may paraan siya. Sa gitna ng mga nagulat na tingin ng lahat, isinuot ng binata ang kanyang mga guwantes. Tapos susunod, ang lakas ng araw.
Sa mga ugat ay may gumagalaw na karayom. Sa ngayon ay walang malubha. Ngunit kung hindi ito aalisin, siya ay mapapanganib. Ikaw. Maaari mo bang alisin ito, di ba? Maaari mo bang oprahan? Ang karayom ay nasa loob ng ugat ng dugo. Ito ay napakahirap at napakaimportante. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang bata. Basta iligtas mo siya, ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Ang katangahan ay dapat may hangganan. Wala ba talaga kayong utak? Maniwala kayo sa salita ng bantay na ito. Umaasa kayo na isang bantay ang magliligtas ng tao. Hindi ba kayo natatakot na mas mabilis mamatay ang bata? Ikaw ba ay bantay? Hindi ako bantay. Ngayon ako ang driver. Driver. Hindi. Nuno, ano ang nangyari sa iyo? Nuno, ano ang nangyari sa iyo? Tapos na. Ang karayom na ito ay tumusok sa puso. Humi na si Tim. Kailangan ng electric shock agad. Hindi pwede. May bakal sa kanyang puso. Kung pipilitin ng electric shock, sisubog ang kanyang puso, mamamatay siya. Ang tanging paraan ngayon, kunin mo ang karayom na bakal. Jiang-an, huwag ka nang magsalita, hindi ka doktor. CEO Shen. Malinaw na si Jiang-an na ito ay walang mabuting hangarin. Sa tingin ko nagpapanggap lang siya. Hindi na inaalala ang buhay o kamatayan ng bata. Mga palatandaan ng buhay ng bata. 5 na lang minuto ang natitira. Kunin mo ang karayom na bakal. Wala ng oras. Mas mabuti na iwan siya mag-isa kasama ang bata sandali. Teka muna. Ano ba? Bakit hindi pa pumunta? Ano pang ginagawa mo dito? Ang karayom ay tumusok sa puso. Kunin mo na ang karayom ngayon. 8% na lang ang natitira. Sa bawat segundo na maantala, ang tsansa ng tagumpay ay lalong bababa. Ang daloy ng dugo ay humihina. Kakayahang kumuha ng karayom. Talagang hindi posible. Kanina mo lang sinabi na gusto mong mabuhay ang bata. Baka naman, ngayon gusto mong makitang mamatay ang bata. 6% na lang ang tsansa. Ang karayom na ito, payag ka ba o hindi? Sumasang-ayon ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang kahabag-habag na batang ito. Ate, bakit mo ito pinaniniwalaan, Dr. Buck? Nakikiusap ako sa iyo. Kahit sabihin mong wala ng pag-asa ang bata, hayaan mo siyang subukan. Ayokong manood nito. Hindi ko maaaring hayaan ang aking anak na babae na umalis. Maaaring mabaygo ang pamamaraang ito. Ngunit gusto ko pa ring subukan ito. Hindi pwede. Makakaapekto ito sa iyong reputasyon. Dr. Buck, ako ay naniniwala na, kung hindi madyay-gising ang bata, hindi namin sisirain ang iyong reputasyon. Talaga bang kaya mong gawin ito? May 5% na tsansa. Ito ay isang buhay na. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Dr. Buck, kung hindi madyay-gising ang bata, ako ang mananagot. Ako, maniniwala ako sa iyo ngayon. Sige. Ano ang balak mong gawin? Ang bakal ay pumasok na sa puso. Ngayon ang supply ng dugo ay masyadong mahina. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Pabilisin ang daloy ng dugo. Gusto kong harapin ang karayom na bakal.
Sipsipin ito palabas. Gusto mo ba talagang iligtas siya? Ang buhay ng isang tao ay hindi biro, lalo na ito ay isang bata. Ano ang nangyayari? Ang pulso ng bata ay bumalik na. Talagang nagtagumpay. Paano naman ang karayom na bakal? Ang karayom na ito ay nasa loob ng kanyang katawan ng 1 linggo na. At nasa loob na ito ng daluyan ng dugo. Paano natin ito makukuha? May paraan ako. Pero patuloy itong gumagalaw nang hindi tumitigil. Kunin mo ang karayom. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga mata ng ginto bumukas. Kontrolin ang katawan. Tumayo. Ito. Pagalingin ang paa. Pagalingin ang mga daluyan ng dugo. Pagalingin ang katawan. Ang lakas ng liwanag. Linisin ang masama. Pagpapagaling ng kalusugan. Tumayo. Ang mga palatandaan ng buhay ng batang ito. Ito ay naging matatag na. Paano ito posible? Bilang tagapagtanggol ng mundo. Lumabas. Ang karayom ay lumabas na. Jiang. Sino ka talagang Diyos? Nakuha na ang bata. Majay gising na rin agad ang bata. Diyos ko. Bumalik na sa normal ang paghinga. Ang tibok ng puso ay parang bahaghari. Ang galing ng kasanayang ito, talagang kahanga-hanga. Ginoong Jiang. Dr. Bok, Nunu. Kumusta na ang bata? Ito. Nunu, itong bata. Sabi ko na nga ba? Nakita mo ba? Siya ay walang silbi. Dapat sana ay mapayapa ang iyong anak na babae. Nasa ilalim ng lupa. Tapos na ito. Bago siya mamatay, siya ay pinahirapan ng taong walang kwentang ito. Kung ganito, tiyak na hindi siya makakapikit ng mahimbing. Nangako ka na. Ililigtas mo ang aking anak na babae. Bakit nangyari ito? Bakit? Nasaan ang anak kong babae? Ano ang ginawa mo sa anak ko? Jiang An. Sapat na ang paghihirap ng kapatid ko. Bakit mo siya pinaglalaroan? Jiang An. Ngayong pagkakataon, tingnan ko kung paano mo ipapaliwanag. Ipaliwanag. Ano ang kailangan kong ipaliwanag? Nanay. Eto. Nunu. Paano nangyari ito? Kanina ay malinaw na may isang taong namatay. Ngayon ay muling nabuhay. Sino ka? Anong paraan ang ginamit mo?
Ikaw ay isang tagapagbantay lamang. Hindi mo kailangang mag-alala, Ms. Chin. Nagdududa ka ba sa akin? May masamang intensyon ba ako? Kaya sa tingin ko, ang trabaho ng driver. Dapat mong hanapin ng ibang tao. Kuya Jiang, paumanhin. Noon ay masyado akong nagmamadali. Sana, patawarin mo ako. Kuya Jiang. Hindi. Ano ang ginagawa mo? Si Ginoong Jiang, iniligtas mo ang anak ko. Talagang hindi ko alam. Paano ako dapat magpasalamat sa iyo? Sige. Kasalanan ko rin na hindi ko kayo sinabihan ng maaga. Hindi ko masabi. Hindi kayo naniniwala sa akin. Nakita kita. Swertihan lang talaga. Hindi ko rin alam. Isang hamak na tao na galing sa basurahan. Ginoong Kiyaw. Maraming beses mo na akong ininsulto dito. Diretso na ako magsalita. Ang pagtulong ko sa tao ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw. Ano ba ang pakialam mo? Ako, si Kiyaw, ang anak ng mayaman. Ito ay usapin ng aming pamilya, ang pamilya THM. Kung wala nang iba, maaari ka nang umuwi. Sige. Shen Yunbing. Mabuti. Pero maghintay ka. Ang pamilya Shen ninyo, magkakaroon ng isang araw. Lumuhad ka sa harap ko. Makiusap ka sa akin. Si Ginoong Jiang. Naku po, sige. Tawagin mo akong Jiang An. Huwag kang magpakapormal. Naiirita ako sa pakikinig. Jiang An, salamat sa pagsagip mo kay Nuno ngayong pagkakataon. Maghintay ka ng kaunti, tiyak na pupunta ako sa bahay mo para magpasalamat sa iyo. Pupunta sa bahay para magpasalamat. Jiang An. Ayos ka lang ba? Wala naman. Okay lang ako, okay pa ako. Masyado ng malaki. Anong tinitingnan mo? Ate. Nagising na si Nuno. Alagaan mo ang bata. Tungkol naman kay Jiang An. Siya ang driver ko. Ako na ang magpapasalamat sa kanya para sa iyo. Manunood ka pa ba? Ate ko iyon. May anak na siyang babae. Naging ama ni Nuno. Sa totoo lang, hindi naman masama. Ate mo, naghiwalay sa pamilya ng mga Shen. Dahil lang sa bagay na iyon. Sumama sa masamang tao. Oo, ang kapatid ko noon ay naloko ng masamang tao. At nag-away sa pamilya. Pagkatapos, ang masamang lalaking iyon dahil sa sugal, ay siningil ng utang, at nagkaroon pa ng aksidente. Ngayon, si Nuno, ang tanging pag-asa ng aking kapatid na babae. Ginang Lee, ang resulta ng iyong pagsusuri ay mayroon na. Nararamdaman mo ba kamakailan, na ang mga pasyente sa Cloud City, ay talagang marami? Tama nga, hindi ko rin alam. Huwag na, huwag mo nang isipin iyon. Uwi na tayo. Tama, uwi na tayo. Uuwi, sa bahay ng sino? Direktor THM, ang babae at lalaki ay nagsasama sa iisang kwarto. Hindi ito maganda. Ano ang iniisip mo? Kamakailan lang ay, lagi akong nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Ikaw ang aking personal na tagapagbantay.
Dapat mong protektahan ang aking kaligtasan. Matulog ka ng mahimbing. May multo. Ang bansang Dacia, may mga Diyos ng langit na nagpoprotekta at nagbabantay. Bakit may masasamang espiritu? Direktor Shen, ayos ka lang ba? Umalis ka. Gusto mong matulog ng hubot-hubad. Iniligtas ko ang iyong buhay. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Bakit mo pa ako sinaktan? Ang balita mula sa langit ay dito na nagtatapos. Ito ay ang Diyos na tagapagtanggol ng bansa ng Dacia. May kailangan ka ba? Ako. Ang emperador ay nagsabi, may problema ba? Hanapin mo na lang siya. Kamusta, emperador? Jiang-an. Bakit mo ako hinanap? Emperador. Gusto kong magtanong ng kaunti. Kamakailan sa Yuntan? Maraming sakit sa Yuntan. Maraming masasamang espiritu ang lumalabas. Ito ay dahil sa ang piniling tagapagtanggol ng lungsod ng In. Siya ay inabuso ng masasamang tao gamit ang masamang mahika. Akala ko dati, hintayin mong masanay ka sa bagong posisyon mo. Saka ko sasabihin sa iyo. Hindi ko inaasahan. Nalaman mo na rin pala. Talagang magaling ka. Karapat-dapat ka sa posisyon ng tagapagtanggol. Hindi masama. Iminumungkahi ko na ikaw ang ilagay sa posisyong ito. Ito ay dahil sa paghahanap ng bagay na ito. Ang bato ng kapalaran upang protektahan ang Cloud City. At masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa Cloud City. Natagpuan na natin ito, ang lokasyon ng banal na bato. Sundin mo ang mapa na ito. Tiyak na may makikita ka. Ano ang lugar na ito? Bakit nandito ang banal na bato? Ginoong Kiyaw. Bakit sila? Ginoong Kiyaw, ito ba ang bahay mo? Kiyaw Ching, Ginoong Kiyaw. Nagkita na talaga tayo ulit. Ito ang bahay ng pamilya Kiyaw. Ang mahiwagang batong iyon, bakit nasa bahay ng pamilya Kiyaw? O baka naman, ninakaw ito ng pamilya Kiyaw. Hoy. Sige, pupunta na ako. Pumunta sa tindahan ng mga hiyas. Huwag magsalita ng kalokohan. Narinig mo ba? Opo, Direktor. Direktor THM, bakit ka pumunta dito? Si Ji Truong. Hindi na ako magsasalita ng marami. Jiang-an. Ang bilis ng balita ni Direktor THM. Gino Truong, kakatanggap lang ng balita, may bagong materyales ka mula sa timog lalawigan ni Ginoong Safi. Handa na ako. Pwede ko bang makita ang materyales? Siyempre naman, Direktor THM, handa ko na ito para sa iyo. Ito ang batong ito.
Kung hindi, sabi mo gusto mo ito. Hindi ko ipapakita ito sa iba. Kung talagang gusto mo. Ang presyo ay nakatakda na sa $5 milyong. Malinaw na katawan, walang malaking bitak. Ito ay isang magandang piraso ng jade. Jiang-an, ibigay mo ang pera. Jiang-an. Direktor THM, ang batong ito, hindi mo ito mabibili. Jiang-an, sabi ko na sa iyo huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ginoong Zhang, paumanhin po, ang batong ito, akin na ito. Bayaran. Direktor, hindi mo ito maaaring kunin. Jiang-an, baliw ka ba? Direktor Shen, naniniwala ka ba sa akin? Sige na, huwag kang magdrama sa harap ko. Ang drama ng pag-aatubili na ito. Direktor Shen, sasabihin ko sa iyo, ayaw mo ito, may ibang gustong kumuha. Hindi ko na ito ibebenta. Paalam na. Boss Zhang, hintayin mo ako sandali, Jiang-an. Sinira mo ako. Alam mo ba? Ang batong ito, ay malinaw na isang mabuting bato. Makakatulong ito sa kumpanya na malampasan ang mga paghihirap. Ginoong Zhang. Gusto mo ba ng pagkalugi ng ganito? Hindi mo mapipigilan. Maaari ko bang magtanong, magkano ang halaga ng batong ito? Dito ay puno ng mga basura. $500 para sa isang bato. Maaari mo ba itong buksan? Siyempre, maaari. Ito ay isa na namang pangarap na yumaman. Ito ay isa na namang mabahong gwardya. Paano ka naglakas loob na pumunta sa lugar na tulad nito? Kamusta? Magkano ang bato na ito? Puro basura lang ito. $500 bawat piraso. Pwede bang buksan ito? Siyempre pwede. Isa na namang pangarap na yumaman. Isa na namang mabahong gwardya. Karapat dapat ka bang narito? Tao Xiao Con, Qiu Qing. Ito na naman ang dalawang asong gala. Tao Xiao Con, bakit ka narito? Jiang-an, bakit ka narito? Hindi ka pa ba napapatay? Ang dating boyfriend mo ay isang hamak lamang, pero hindi madaling mamatay. Paano? Swerte na nakaligtas. Ngayon narito ka, nangangarap ng kayamanan. Sobra ka nang nanonood ng pelikula. Akala mo ikaw ang bida. Akala mo ikaw ang bida. Mayroon kang makalangit na kapangyarihan. Walang nakakagulat, ikaw ay magpakailanman lamang isang mababang gwardya. Pangarap lang ang alam mo. Gusto mong kunin ang mga basurang ito. Mamulot ng mga murang bagay. Mga mahihirap lang ang gumagawa nito. Tama ba ang sinasabi ko? Tama, tanging basura lamang. Ang mag-iisip na maghanap ng kayamanan sa basura. Saan ka maghahanap? Sino ang nagsabing ang basura ay walang mamahaling hiyas? Binatang may nasaktan ba siya sa iyo? Kung talagang ganoon, hindi ko siya ibebenta, at agad siyang paalisin. Hindi na kailangan. Gusto niyang bumili ng basura, di ba? Hayaan mo siyang bumili. Ibigay mo sa kanya, para mas matagal niyang maalala. Sige, sundin ko ang sinabi mo. Bibigyan ko siya ng leksyon, para mas tumatak sa kanya. Jiang-an, huwag mong isipin na kapag sumunod ka kay Shen Yunbing, magiging mas mabuti ka. Si Shen Yunbing ay luluhod din sa harap ko. Parang dati mong kasintahan. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo.
Ang babaeng iyong pinangarap, nang hawakan ko ito. Napakalambot. Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, basura, dapat nasa basura. Gusto mong maghanap ng kayamanan mula sa mga basura. Ang bato na binili mo sa halagang $500. Kung talagang may mamahaling hiyas sa loob, luluhod ako. At yuyukod sa iyo, binuksan na, asul na hiyas. Talagang asul na batong pang-alahas. Kahit na ito ay medyo ordinaryo, ay maaari pa ring ituring na mahalagang batong pang-alahas. Binata Kiyaw, Akiyaw. Halika rito, kanina mo lang sinabi na luluhod ka. Ano na ang nangyari? Kailangan mo pa bang maghanda ng iba pa? Isang basurang bato lang ito. Ang mga bagay na itinapon ay itinuturing pa rin bilang jade. Ginoong Kiyaw, ang jade na ito ay medyo mahina. Ngunit, kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Ang mga basurang tulad nito, itapon mo sa paanan ko. Hindi ko rin kailangan. Akala mo ba nakakita ka ng kayamanan? Ang bantay ay bantay lamang. Ang iyong pananaw. Ganito lang talaga, masaya ka pa rin kahit nakakapulot ng tae. Iwanan ka. Ang pagiging kasama ni Ginoong Kiyaw ay ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. KM, kung ganito mo ako hinamak, ibalik mo ang perang ibinigay ko sa iyo. Sino ang makakatanggi sa pera? Ikaw ang kusang nagbigay nito sa akin. Ang bahay. Kusang isinulat mo ang pangalan ko. Hindi kita pinilit. Upang sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Ikaw. Paano? Nasaktan ko ang iyong sugat. Galit ka ba? Kung galit ka, saktan mo ako. Kunin mo ang basura mong bato. Umalis ka na sa harap ko. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa isang negosyo. Sinasabi ko sa iyo, ang negosyong ito ay hindi mo kailanman malalaman o makikita sa buong buhay mo. Talagang humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Truong. Kanina ay nagkamali ang aking tauhan. Talagang kailangan ko ang batong iyon. Tulungan mo ako, ibigay mo na sa akin. Hindi ibebenta, hindi ibebenta. Binatang Kiyaw, narito na po kayo. Sumunod ako sa inyo. Ang batong ito, ipinapaubaya ko sa iyo. Direktor Shen, ano ang nangyayari? Nagtataka ako kung bakit siya makakarating dito. Palagi pala. Direktor THM ang nagdala sa iyo. Kane, ikaw na naman. Yun, Vien Bang, huwag kang magkamali, wala kaming anumang relasyon niya. Kutan. Ito ba ang lalaking gusto mo? Ikaw para sa kanya, ay parang isang laruan, walang pakundangan na itinatapon. Kahit na isang laruan lang. Ano naman? Mas mabuti pa rin ito ng 100 beses, kaysa sa basura tulad mo. Nakakainip. THM, kahit na ang pamilya mo ay napakabuti. At isa ka ring mayaman. Ngunit ito ay patuloy na lumalala, samantalang ang pamilya ko ay kasalukuyang nasa rurok ng tagumpay. Basta't pumayag ka lamang, napakasalan ako, ang ating dalawang pamilya. Hindi ba mas mabuti ang isang malakas na alyansa? Sun Xiaokan, ang masamang tao tulad mo. Huwag mong isipin ang bagay na iyon sa buong buhay mo. Mabuti. Ang negosyo ng iyong pamilya ay alahas at mamahaling bato. Kung sa pagkakataong ito, hindi makakahanap ng magandang jade. Sa tingin ko, ang negosyo ng pamilya Shen sa Vanton ay hindi na magkakaroon ng lugar. Basta't wala ako, kung wala akong tulong, ang pamilya Shen, huwag ninyong isipin na makukuha ninyo ang batong ito. Qin Xiaopan. Kung ganoon ka kumpiyansa. Kaya, magpustahan tayo ng isang laro. Paano tayo magpupustahan?
Sabi mo ako ay walang silbi. At hindi marunong tungkol sa mga hiyas. Kaya maglaro tayo ng isang laro. Ang makakakuha ng mas mataas na halagang materyal. Ang siyang mananalo. Kung ako ang manalo, kailangan mong ibigay ang batong ito kay Director Shen. At ang perang ginastos ko, kailangan mong bayaran ng 10 beses ang halaga. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, babayaran ko ng 10 beses ang halaga sa iyo. Hindi. May pera ka ba? Tutulungan ko siya, VN Bang. Ikaw. Noong una, tinanong mo ako kung naniniwala ako sa iyo. Ito ang sagot. Mabuti. Sige, gusto kong makita, kapag natalo kayo. Ano ang gagawin mo? Natatakot lang ako na pagkatapos mong matalo, ay hindi mo tatanggapin. Ang mga mata na ginto, ay makakakita hanggang 1,000 kilometro. Para lang makita ang perlas. Madali lang ito, Binata Kiyaw. Ngayon, tuturuan kita ng isang aral na hindi mo malilimutan. Ito ang tipan ng Panginoon. Kung may lumabag, parurusahan ng Panginoon, Ginoong Kiyaw. Ilagay mo ang iyong daliri dito. Nakakainip. Natatakot ka na ba? O sasabihin mo, natatakot ka bang matatalo mo ako? Hindi kita kailanman matatalo. Sana nga. Pumirma ka na sa kasunduan ng Diyos, Binata Kiyaw. Ngayon, tuturuan kita ng isang aral. Sabi ko, Jiang An. Hindi mo pa rin ba alam? Pamilya Kiyaw. Sila ay yumaman dahil sa jade. Siya ay nakakita ng napakaraming uri ng bato. Ang dami nito ay maaaring mas marami kaysa sa kanin na iyong kinain. Gusto mong makipagkumpetensya tungkol sa hilaw na bato. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo ng diretso. Sino ang matatalo? Hindi pa rin sigurado. Huwag masyadong magalak ng maaga. Ikaw. Isang tulad mo, naiintindihan ko ng mabuti. Baka dahil lang sa swerte mo kanina, gumamit ng $500 para bumili ng isang bato. Seryoso ka bang nag-iisip na ikaw ay isang henyo? May mga taong ganyan, hanggang sa bumangga sa pader sakalang majay gising. Hindi malaki ang posibilidad, pero marami namang salita. Ginoong Zhang, dito na po tayo. Opo, Ginoong Kiyaw, gagawin ko na po agad para sa inyo. Binata, nakita ko po itong bato. Tinatayang nagkakahalaga ng $3 milyon. Ang amo ay hindi nagtanong ng kahit ano. Siya ay nagbukas ng presyo para sa iyo. Ang prestihiyo ng binata ay hindi lamang itong simpleng 3 milyon. Binata, bakit hindi ka pa pumili? Ito ba ay dahil sa presyo? Natatakot ka na ba? Huwag kang mag-alala. Kahit papaano, ang pamilya THM ay mahina na ngayon. Pero, sa tingin ko ang batong ito, maaari pa rin itong bilhin ni MS, THM para sa iyo. Kung hindi, magmakaawa ka sa akin. Para sa iyong dating kasintahan. Ang katawan ay makinis at malambot. Pipili ako ng bato para sa iyo. Binuksan na, talagang kahanga-hanga, tumaas na ang presyo. Binata Kiyaw, Royal Green Jade. Ang pinakamababang presyo ay $20 milyong. Binuksan na, Binata Kiyaw. Ang pinakamababang presyo ay $20 milyong. Gino Kiyaw, talagang magaling ka. Wala pang ilang minuto, nakakuha ka na ng higit sa $10 milyong. Hindi lang naman iyon ilang milyong dolyar. Mukhang hindi mo pa nakikita ang mundo sa labas.
Kung hindi ka tinulungan ni MS Shen, baka hindi mo nabili ang batong ito. Aminin mo na lang natalo ka. Ayon sa kasunduan sa pusta, kailangan mong ibigay sa akin ang 200 milyon. Ngunit maaari kong bawasan ang halaga para sa iyo. Bigyan mo na lang ako ng 100 milyon. Ginoong Kiao, ikaw talaga ay mapagbigay. Isang salita lang, nakapagtipid siya ng 100 milyon. Pero, Jiang An, wala siyang 100 milyon. VN Bang, sigurado ka bang gusto mong tulungan siya? 100 milyon iyon. Ang pamilya Shen ninyo ngayon ay bumagsak na sa kailaliman. Bakit mo pa rin pinipili ang taong ito na mababa ang kalagayan? Direktor THM, ito ay tungkol sa akin at sa kanya. Kung balak mong umatras ngayon, hindi kita sisihin. Ako, Shen Yunbing, ay nagpasya na magtiwala sa iyo. Kaya hindi ako magbabago ng isip. Sige. Kunin mo na ang pera. Maghintay ka muna. Hindi pa ako talo. Jiang An, Binata Kiao, ito ay isang mataas na uri ng bato. Nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Maaari mo bang manalo? Hoy, hindi mo talaga iniisip. Maaari mo itong buksan. Super Green Jade. Talagang sigurado akong bubuksan ko ito. Boss, magkano ang bato na ito? Boss, magkano ang bato na ito? Ito ay lugar ng basura. Lahat ng ito ay mga labis. Ilang mga sobrang materyales lamang. Mahinang kalidad, mababang uri. Matagal nang hindi nakakapagbenta ng produkto. Balak mo bang gamitin ang materyales na ito para makipagkumpetensya kay Kiao? Oo, gusto ko talagang gamitin ito para makipagkumpetensya sa kanya. Nako, Jiang An, gusto mo bang manatili sa lugar ng basura na ito? Pumili ng sobrang dekalidad na asul na hiyas. Akala mo ba may gintong mata ka na nakakakita ng lahat? Maraming magagandang materyales dito. Bato lang ito sa tambakan. Binayaran ka na nila pero hindi mo pa rin pinili. Talagang tanga ka. Tama. Sumang-ayon si Ginang. Shen, nabayaran ka para tulungan ka. Pumili ka na lang. Baka sakali, ito na lang ang tanging pagkakataon sa buhay mo na magkaroon ng pagkakataong gumastos ng ganito kalaking pera. Ang mahirap ay mananatiling mahirap. Ang manok ay hindi magiging phoenix. Binigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo pa ring pumili ng isang tambak ng basura. Ang ginto ay laging magliliwanag kahit saan man ito naroroon. Sino ang nagsabing hindi makakahanap ng kayamanan sa lugar ng basura? Sige. Ginoong Truong, mabilis mong buksan ito, para maintindihan niya ang lahat. Sige. Jiang An, huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni MS Shen, ay ligtas ka na at walang mangyayari sa iyo. Kapag ikaw ay natalo, ang pamilya Shen ay hindi makakakuha ng magandang bato. At ang pamilya Kiao ay lalamunin ng pamilya Shen. Sa oras na iyon, huwag mong sabihin na siya ang nagprotekta sa iyo. Hindi niya kayang protektahan ang sanang sarili niya. Young Master Kiao, huwag ka nang managinip. Tumahimik ka. Ano ang kulang sa akin kumpara sa walang kwentang taong ito? Sinundan kita, pero lagi mo akong tinatanggihan. At lagi mong pinoprotektahan ng iba. Ipinanganak ka bang tanga? Cao Thu Kane, nanakit ka ng babae. Ikaw ba ay isang lalaki? Ikaw, tama. Ikaw ay isang halimaw lamang. Hindi isang lalaki. Hindi ka karapat-dapat maging tao. Ikaw. Hoy, ngayon paano ka naging matigas ang iyong bibig?
Kapag ikaw ay natalo, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Talaga bang iniisip mo na ang basurang batong iyon ay maaaring talunin ng aking hiyas? Binata Kiyaw. Nabuksan na ang bato.